kapag dating sa dating, yung nagtatry ka na mag-act or pumorma ng di hamak mas bata sa edad mo talaga, sobrang backfire yan. Trust me, hindi yan mag-work at mati-turn off talaga ang babae sa'yo. For today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, "Hello Miss Che, I am 51 years old, single, but looking 40s lang naman po ako. Hirap na ako makahanap ng babae na mas bata sana sa akin ng konti. I don't know why. Please advise some. Pogi naman ako. Hehe, and stable po. Thank you." Alam nyo guys, ang kasabihang age is just a number ay totoo naman talaga. Pero pagdating po sa pakikipag-date or paghahanap ng makakapareha natin, kapag nasa 40s or 50s na tayo, middle age sa mga kalalakihan, medyo challenging na talaga. Especially ngayon sa generation natin. Marami na pong pagbabago. So dapat nagle-level up din po yung mga techniques natin pagdating sa paghahanap ng kapareho or pakikipag-date. Hindi lang dapat sa kilos yung nile-level up natin. Yung forma natin, hindi lang dapat doon. Even our wisdoms, yung mga salitang ginagamit natin kapag tayo ay nangliligaw ng babae, dapat mabago din. So, ano po ba dapat yung dapat na maalis? Especially sa mga medyo older guy, para mas lalong mapalapit ang isang babae na medyo bata-bata na magustuhan kayo. Number 1 dyan, being overly critical and negative. Dahil nga nasa edad ka na, marami ka ng experience. So, akala mo, ang galing-galing mo na. Yes, totoo po, ang honesty ay very vital sa isang relationship. Pero, kapag nasa dating world ka, balance ay isa sa pinaka-importante. Ang excessive negativity at sobrang criticism and quickly turn off yung potential partners. Halimbawa dyan, nagkikwento siya doon sa past relationships niya sa'yo. Then, pilit mong hinahanapan siya ng fault kung bakit nangyari yon. Yung mga salitang ginagamit mo ay hindi maganda sa pandinig niya. So, ang mangyayari sa babae ngayon, iisipin niya na mahirap kang pakisamahan. Anong gagawin niya? Unti-unti siyang lalayo sa'yo. Kaya, it's very essential na mag-focus ka doon sa positive elements. For example, matuto kang mas i-appreciate siya. Kino-compliment mo siya kesa nagdidwell ka doon sa mga negative. Number 2, acting too distant and uninterested. Yes, absence make the heart grow fonder. Pero ingat sa paggamit nito. Natural lang naman na maging cool tayo, maging balance tayo, para wag naman isipin ng babae na gustong-gusto mo siya. Pero yung excessively aloof o yung pagpapakita na talagang hindi ka interested sa kanya or cold ka sa kanya, pwedeng ang pagkakaintindi ng babae dyan, detach ka. At wala ka talagang kagusto-gusto sa kanya. Kailangan na maramdaman niya na attentive ka sa mga sinasabi niya. Tinatanong mo siya ng mga thoughtful questions. At ine-express mo din dapat kung gaano ka ka-enthusiast dun sa mga interest niya. Another thing, talking too much about their exes. Yung tipong tanong ka ng tanong tungkol sa ex niya. At ganun ka rin, kwento ka rin ng kwento tungkol sa ex mo. Having a past is completely normal. Pero, kung nasa dating stage ka, ang excessive discussion tungkol sa mga exes, sobrang turn off yan. Okay lang naman magkwento ng pakonti-konti tungkol sa experience mo, tungkol sa mga past relationship mo. Pero kung patuloy kang nagme-mention tungkol sa ex mo, nagkikreate ito sa kanya na kayo ay meron pa communication, nag-hang up pa kayo. Hindi ipapakita ng babae sa'yo or ipaparamdam ng babae sa'yo yan, pero may jealousy or selos nang nararamdaman yan. Anong gagawin niya? Unti-unting lalayo yan sa'yo. Iisipin niya na emotionally immature ka. Another thing, being too controlling. Confidence, sobrang turn on yan. Sobrang alluring yan.
Pero yung balance is essential kapag nasa dating stage kayo. Kapag mature na ang isang lalaki, yung confidence niya and self-awareness niya ay mga quality na highly attractive sa mga babae. Lalo na sa mga nagawa niya na sa buhay, tulad mo, sabi mo, stable ka na. However, may mga oras na yung behavior mo giging controlling. Na akala mo, dahil eksperyensado ka at magaling ka na, ikaw na lang nang ikaw ngayon ang nasusunod at laging tama. Sobrang turn off sa babae yan. Ang mga kababaihan, isa sa mga dinidesire na partner niyan ay yung supportive and nurturing sa kanila. Hindi yung magdidictate kung ano yung dapat gawin nila sa buhay nila. Last one, very important to. Trying to act younger. Sabi nila, ang age is just a state of mind. Pero kapag dating sa dating, yung nagtatry ka na mag-act or pumorma ng di hamak, mas bata sa edad mo talaga, sobrang backfire yan. Tipong pa hip-hop ka pa. Tapos yung mga mannerism mo medyo Gen Z na magmukhang attractive ka or appealing sa mga babae na target mo. Trust me, hindi yan mag-work at mati-turn off talaga ang babae sa'yo. Very important yung confidence mo sa sarili mo and identity mo regardless of your age. Kesa naman nag-a-act ka nang hindi naaayon sa edad mo. Yung mga lines or wisdom na ginagamit mo walang kabuluhan. But since yun ang uso ngayon, yun ang ginagawa ng mga kabataan ngayon, then sasabay ka. Asahan mo, hindi ka makakakuha ng mature and decent na babae. Instead, mag-concentrate ka kung paano ka magiging best version of yourself. Na hindi ka giging trying hard na mag-blend doon sa younger crowd. Prioritize your health, pursue your passion, and celebrate your individuality. Lamang guys sa video natin for today. I hope nakapagbigay po ako sa inyo ng tips at kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!